Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, suwar min hayatis sahaba. Natapos na natin si Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siningit lang naman natin si Abu Hurairah eh. Ang sumunod talaga doon kay At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi, eto, si Abdullah bin Hudhafa As-Sahmi. Si Abdullah bin Hudhafa, yung pinaka nakikilalang kwento tungkol sa kanya, yung naging ano siya, kumbaga ambassador, tagapagdala ng mga sulat. Kasi doon sa Madina, pagkatapos ng Treaty of Hudaybiyah, bago yung Fathu Makkah, nagpadala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga sulat sa Roman Empire, sa Persian Empire, sa Habasha at sa iba pa. Padala siya ng mga sulat. Si Abdullah bin Hudhafa, taga-Quraysh talaga sila. Kabilang nga siya doon sa mga naunang nag-Muslim eh. Taga-Quraysh. At yung tribo nila yung Saham. Kamag-anak nila sina Amr bin al-As radiyallahu anhu. So malaking ano din to. Malaking angkan, malaking pamilya. At bukod kay Amr, yung kapatid pala niya, si Kunnais, nag-Muslim din, kapatid niya. Yung kapatid niya si Kunnais, yun yung dating asawa ni Hafsah. Nalala si Hafsah. Yung anak ni Omar, na napangasawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung namatay yung si Kunnais pagkatapos ng Badar, napangasawa na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Hafsah. So yung mga napangasawa talaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat sila mga byuda, liban na lang kay Aisha radhiyallahu anha. Lahat sila puro byuda. Si Hafsah, yung kapatid ni Abdullah bin Hudhafa, yung una niyang asawa. Nakapag pa nga sila eh. Nakapag-hijra patungo ng Habasha. So yung dito sa mga natala tungkol sa kanila. 'Di ba nag-Muslim si Omar ika-6 na taon. So maaring nangyari noon, so itong si Hafsah, inililihim niya lang din yung pagbu-Muslim niya. So ganun din kapatid ni Omar, nililihim yung pagmumuslim. Si Omar lang talaga naiwan sa kanila. Si Omar lang. Kahit yung kapatid ni Omar si Zaid. Nauna pang nagmuslim sa kanya yun eh. So siya lang talaga yung naiwan. Siya yung, kumbaga, kalaunan lang nag-Muslim. Pero alhamdulillah yun nga. Although late siya na nag-Muslim, malaki naging papel niya sa Islam. Alhamdulillah. Yan si Omar, nabanggit niya tungkol kay Abdullah bin Hudhafa As-Sahmi, obligasyon daw ng bawat Muslim na halikan ng ulo ni Abdullah bin Hudhafa As-Sahmi. Siyempre, nung buhay pa siya, tinutukoy dito, na kung may pagkakataon kayo, halikan niyo raw ang ulo ni Abdullah bin Hudhafa As-Sahmi, wa ana abda'u bidalik, at ako mismong magsisimula nito, o magpapasimuno nito. So itong nabanggit ito ni Omar, ito yung nabalitaan niya. Yun nangyari sa pagitan ni Abdullah bin Hudhafa at ni Heraclius. Si Heraclius yung emperador ng Byzantine Empire. Siya yun. Nahuli sila nung mga Romano. At ito yung kinukwento ko sa inyo, yung merong baka na bakal na doon nila pinapatay yung mga gusto nilang pahirapan. Yun. Kumbaga, tinakot nila si Abdullah bin Hudhafa. Tapos nung umiyak si Abdullah bin Hudhafa, mababanggit din yun dito, umiyak si Abdullah bin Hudhafa. Tinanong si Heraclius, bakit ka umiyak? Natatakot ka na ba? Sabi ni Abdullah bin Hudhafa, hindi ako natatakot, naiiyak ako kasi isa lang yung buhay ko eh. Kasi gusto niya sana paulit-ulit siya mamamatay sa landas ni Allah. So ganun nila pahalagahan ang jihad. Ganun nila pahalagahan ang jihad. Tapos humaba pa yung usapan nila eh. Hindi niya mapasuko, kumbaga, meron siyang gustong ipagawa kay Abdullah bin Hudhafa. Pero ayaw pumayag ni Abdullah bin Hudhafa. Hanggang sa, sabi na lang ni Heraclius, sige halikan mo na lang ako sa noo.
Hinalikan siya sa noo. Basta yun yung pinapagawa sa kanya. Kaya yung sabi ni Omar, ito yung dahilan kung bakit nasabi yun ni Omar. So itong si Abdullah bin Hudhafa, yung kabilang siya din sa mga naunang nag-Muslim eh. Siya nga, sabi dito, batalu kisatu na hadihi rajulun minas sahabati yudda'a Abdullah bin Hudhafa as-Sahmi. Sa imbayani daw, sa pagkakataon na ito ay ang isang lalaki na kabilang sa mga sahaba na tinatawag na kanyang pangalan si Abdullah bin Hudhafa as-Sahmi. Lakad kana fi was'it tarik an yamurra bihadar rajul kama marra bimalayin al-Arab min qablihi duna an ya'bahu lahum aw yahtassu lahu ala balin. So yung kasaysayan daw sa kasamang palad, hindi nagbibigay masyado ng atensyon sa kanya. Katulad ng paano itong kumbaga lumipas sa mga nakaraan. Pero yung mga Muslim, alhamdulillah, nagbibigay ng atensyon sa mga tao na katulad niya na merong malaking ambag sa Islam, alhamdulillah, bilang mabuti nating huwaran. Yun nga, walakin al-Islam al-azim ataha li Abdullah bin Hudhafa as-Sahmi an yalakka sayyid ad-dunya fi zamanihi Kisra Malik Faris wa Kaisar Adim Rum. Sige sa kasaysayan ng Islam, sa bagaman yun nga, halos limot na siya siya, hindi nga natin kilala ngayon, ngayon lang maaaring ngayon lang narinig yung pangalan niya, si Abdullah bin Hudhafa as-Sahmi. Pero sa panahon niya, nakaharap niya ang dalawa sa pinakamatitinding mga hari nung panahon na yon. Yung Kisra ng Persian Empire at yung Caesar, yung emperador ng Roman Empire, yung Byzantine Empire. Wantakuna lahu ma'akullin minhuma kissatun matazalu ta'iha dakiratun dahar. So siya raw ay nagkaroon ng kwento tungkol sa may kinalaman sa dalawang ito. May kinalaman sa dalawang ito na habang panahon na maaalala ng kasaysayan, wayarwiha lisanut tarik at iniulat ng dila ng kasaysayan. Amma kissatuhu ma'a Kisra Malikul Faris o Malikul Furs. Tungkol dun sa Kisra, yung hari o yung emperador ng Persian Empire, doon siya unang pinadala. Fakanat fi sanati sadisa lil hijrah hina azaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ay yab'atha ta'ifatun min ashabihi bikatbin o bikutubin ila mulukil aajim yadu'uhum fiha ilal Islam. Sa pagkatapos daw nga nung ika-6 na taon ng hijra, ito na yung pagkatapos ng Hudaybiyah. Kasi napakaraming pakinabang ng Hudaybiyah. Di ba yung Hudaybiyah, kasunduan sa pagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng Quraysh. Marami sa mga kasunduan doon, dehado ang Islam. Kahit si Omar, di ba nagrereklamo siya na bakit natin to ginagawa. So sinabi na lang sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ba ako propeta? Hindi ba propeta ako? At hindi ako susuway kay Allah. Ibig sabihin, yung pagpayag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga hindi makatarungang nakatala doon sa Treaty of Hudaybiyah, utos ni Allah. Kasi nakatala doon, halimbawa kabilang doon. Bawal kayo ngayon, mag-umrah. Next year pwede. Nandun na sila lahat sayang yung biyahe nila. So maraming mga sahaba din yung baga na bad trip, pati si Omar. Tapos, kapag meron daw Muslim na taga Makkah, tatakas papuntang Madina, isosoli ng mga Muslim sa Makkah.
Samantala kung merong Muslim sa Madina, tatakas papuntang Makkah, hindi susoli ng Quraysh. Didihado nga sila. Dihado. Kaya nga yung sa panahon na yon, kung naalala niyo si Suhail bin Amr, lagi ko nababanggit. Meron siyang dalawang anak. Yung doon sa Omar series, yung kinadena niya, yung dalawang anak niya. Di ba isa doon, sa Badar pa lang nakatakas na. Kunwari, sasama siya sa mga sundalo ng mga Muslim. Si Abdullah nakatakas. Pero yung isa naiwan siya doon. Pero nung tumakas siya, panahon na ng Hudaybiyah. Sakto pagdating niya, napirmahan na yung Hudaybiyah. Uy, sinuli siya sa Muslim. Sinuli siya sa mga Quraysh. Kaya iyak siya ng iyak nun sinuli siya sa Quraysh. Kaya ginawa naman niya, tumakas siya sa Quraysh. Nagtayo sila ng sarili nilang grupo. Gumawa silang Lost Command, kumbaga. Ni Lost Command na yun sa pamumuno ni Abu Bishr. Nandun din yun sa Omar series. Ang ginagawa nila, ina-ambush nila yung mga karaban ng Quraysh. Ina-ambush nila. Nagreklamo yung Quraysh kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Galit na galit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga kasi kumbaga terorismo yun, yung ginagawa niya, krimen yun, hindi naman yun jihad Hindi niya yung pinag-utos. Galit na galit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sa nasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Jandal pala pangalan, Abu Jandal. Sabi niya, katalahullah Abu Jandal. Kumbaga, isumpanwa ni Allah si Abu Jandal. Literal yan na sinabi. Ganun ang kahulugan. Pero syempre, may mga sinasabi mga tao na hindi literal ang kahulugan. Diba? Parang sa expression niya lang sa galit niya. So nangyari, pagkatapos ito ng mga ginawa ni na Abu Jandal, pumayag na yung Quraysh. Sige, yung mga nandun sa disyerto, papasukin na lang ng Madina. Kasi kasama sa kasunduan nila, di ba? Bawal papasok sa Madina yung mga Muslim nang galing ng Makkah. Pumayag na lang yung Quraysh kalaunan. Tapos, yung kagandahan doon sa Hudaybiyah, pinakamagandang nangyari doon, 10 taon na kapayapaan sa pagitan ng Muslim at Quraysh. Walang gera. Kaya sa panahon na ito, nagpadala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng da'wa sa iba't ibang mga lugar. Tapos nasakop nila yung Khaybar na pinagtataguan ng mga Hudyo na nakikipagsabuatan sa Quraysh. Nung sinalakay nila yung Khaybar, nagawa nila yun ng mas madali kasi walang digmaan sa pagitan ng ng mga Muslim at ng Quraysh. At hindi rin pwedeng tutulungan ng Quraysh yung Khaybar. So nasakop nila yung Khaybar at nawala na doon yung mga Hudyo ng tuluyan doon sa Khaybar. O doon na sa kahit sa Madina, yung mga sabuatan ng mga Hudyo at ng Quraysh naputol na laban sa mga Muslim sa Madina. So meron pakinabang, malaking pakinabang yung Hudaybiyah. Kaya minsan may mga bagay na di ba? Titingnan natin parang dehado tayo pero bandang huli nakalamang tayo Nakalamang tayo. Kaya kailangan marunong tayo magtimbang ng mga bagay-bagay. Marunong tayo magtimbang ng mga bagay-bagay. Maraming maraming mga mangyayari na may pinsala pero may malaking pakinabang din. Inshallah, may malaking pakinabang. So ito yung kabilang sa mga pakinabang ng Hudaybiyah. Ito yung kabilang sa pakinabang sa Hudaybiyah. Na yung utos ni Allah na pirmahan o pahintulutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yung dala-dala na ng mga tao yung mga sulat nung panahon na yon. Kumbaga, na iniutos na dalhin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang sulat na ito, ang unang laman nito syempre paanyaya sa mga tao patungo sa Islam, lalong-lalo na dun sa hari ng lugar na yon. Pero bago yun, syempre tinimbang muna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga gagawin nila. Plinano muna nila. Walakad kana rasulu kaddara kuturata hadihil muhimma. Syempre bago yung lahat, nakilala muna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung pagiging mapanganib ng gagawin nila na ito. Pagiging mapanganib. Kasi nung panahon niya, kailan ba ito? Wala pa dito yung yung Mu'tah.
Kasi Mu'ta dun sa Jordan, mga ambassador din niya yung pinatay dun kaya nagkaroon ng giyera doon ng jihad doon. Pero dito, nandun talaga yung panganib kasi kung papatayin nung halimbawa ng Byzantine Empire at ng Persian Empire yung kanyang mga ambassador, katulad ng nauna nang nangyari, 'di ba, dun sa pagkakapatay sa mga sahaba na pinadala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para magturo. So may panganib talaga. May panganib na pwedeng tatraidorin sila. Samantalang universally tanggap yung tinatawag na diplomatic immunity. Hindi pwedeng pipinsalain ang sino mang diplomat, ambassador o consul o sino pa mang kumakatawan sa ibang bansa, papunta sa bansa mo. So hindi siya pwedeng pipinsalain. Halimbawa, meron man siyang gagawin na kumbaga nakakapinsala doon sa bansa na kung saan siya naroroon, ang pinakamatinding magagawa sa kanya, paalisin siya sa bansa na yun. Pero hindi siya pwedeng papatayin sasaktan. Hindi pwede. Siyempre, kufar ito So, pwedeng hindi naman sila susunod sa ganoong patakaran. Fahaula ir-rusul sayadhabuna ila biladi naina la ahdalahum biha min qabl. So pupunta raw sila sa mga lugar, itong kanyang mga magiging mensahero. Pupunta sa mga bansa o lugar na malalayo at walang kasunduan sa kanilang mga Muslim noon. So talaga mapanganib nga. Wahum yajhaluna lugata tilkal bilad wala ya'rifuna shay'an an amrikati mulukiha. So hindi raw alam ng mga sahaba kung ano yung salita doon, hindi sila nagsasalita ng salita nila. At hindi rin nila alam ang marami sa mga bagay tungkol sa paghahari ng mga hari na ito. So talagang clueless sila pagpunta nila doon. Pero regardless, matapang nila na sinuong yung kanilang malaking obligasyon sa da'wah, alhamdulillah. Thumma innahum sayaduuna haula'il muluk ila tarki adyanihim. Siyempre malaking panganib din na aanyayahan nila yung mga hari na ito patungo sa pagtalikod sa kanilang mga relihiyon. Wa mufarakati izzihim wa sultanihim. At aanyayahan nila ang mga hari na ito, kumbaga kung magmumuslim sila, itatalikuran din nila yung kanilang karangalan at ang kanilang paghahari-harian. Wadukhulu fi dini qaumin kanu ilal amsil karib min ba'di atba'ihim. At paano nga nila aanyayahan ng mga hari na ito patungo sa relihiyon ng mga tao na tagasunod lang nila. Tagasunod lang nila. Kasi yung tinutukoy dito ng author, di ba anyayahan nila yung mga Romano at yung mga Persian patungo sa Islam. Samantalang ang Islam, relihiyon nito ng mga tagasunod lang nila. Yung nasasakupan nila kumbaga. Kasi sa mga panahon na ito, meron ng mga may mga Arabo na rin na nagmuslim At meron mga Arabo na kaalyado ng Byzantine Empire at meron mga Arabo na kaalyado ng Persian Empire. Kasi mga taga-Syria, kaalyado sila ng Byzantine, tapos yung mga taga-Iraq, doon sila malapit So kaalyado naman sila ng mga taga-Persian Empire. So maraming alalahanin, kumbaga. Innaha rehlatun khatiratun. Tunay na ito raw ay mapanganib na paglalakbay. Ad-dihabu fiha mafkudun. Wal aidu minha mauludun. Ang pagpunta raw doon ay kumbaga magiging dahilan na sila ay mawawala. At ang pagbabalik naman nila ay hindi tiyak. Hindi tiyak. Lida jama'a Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Dahil dito, tinipon muna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanyang mga kasama para pag-usapan itong mga bagay na ito. Waqama fiha khatiban. At tumayo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagkhutbah. Fahamidallaha wa atla alaihi. Nimulan nito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagpuri kay Allah. Wa tashahhad. At siya'y nagsyahada. Thumma qala, at pagdating ito sinabi niya, amma ba'd. Sa pagpapatuloy, fa inni uridu an ab'atha ba'dakum
ila mulukil aajim. Tunay na nais ko sana na ipadala ang ilan sa inyo patungo sa hari ng Aajim. Yung Ajam na tinatawag dito, baga hindi Arabo. Hindi Arabo. Ang ibig sabihin dito, kasi sa konteksto dito sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba, kapag sinabi nilang Arabo, ang tinutukoy na rin nila dito Muslim. So papadala nila sa mga hindi Muslim o sa mga hindi Arabo. Fala taktalifu alayya kamaktalafu banu Israila ala Isa bin Maryam. Huwag ninyo akong tataliwasin dito katulad ng kung paanong tumaliwas ang mga Hudyo kay Isa alayhis salam. Actually, kay Musa alayhis salam, di ba? Tinataliwas naman nila, lalo na sa usapin ng jihad. Kaya sabi nila kay Musa alayhis salam, di ba? Idhab anta wa rabbaka faqatila. Ikaw na lang ang pumunta, pati yung Diyos mo, yung Panginoon mo. Kayong dalawa na lang yung lumaban dun. Di ba mga gago? So, ganun sila. So, pinayuhan agad sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wag gagawin yun. Pero nga, sabi ng mga kasama niya, faqala ashabu rasuli sallallahu alaihi wasallam, nahnu ya Rasulullah, nuaddian ka maturid. Sila, inshallah, ay tutupad sa anumang gusto ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fab'athna haythu syi'ta. Kay padala mo kami saan mo man gustuhin. Nakahanda sila. Nakahanda talaga sila. Intadaba alayhi salatu wassalam. Sittatun minas sahabati liyahmilu kutubahu ila mulukil Arab wal Ajam. So mula dito, 6 mula sa mga sahabang pinili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para dalhin yung kanyang mga sulat sa mga hari ng mga hindi Arabo at kahit sa mga Arabo na mga hari. Kasi meron din siya pinadalhan ng mga ng mga Arabo, halimbawa sa Yemen. Nagpadala siya doon ng sulat. Wa kana ahadu haula'i as-sitta Abdullah bin Hudhafa as-Sahmi. At kabilang doon sa 6 na ito si Abdullah bin Hudhafa as-Sahmi. Faqad ikhtira lihamli risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Kisra Malik al-Furs. At siya ay hinirang o pinili para dalhin yung sulat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam papunta doon sa emperador ng Persian Empire. At itong dalawa nga na ito, itong Persian Empire at yung Byzantine Empire, yun nga. Sa panahon na yun, naglalaban na sila. Actually, nung una pang panahon. Mga 600 BC, 500 BC, 400 BC. Naglalaban na itong dalawa. Doon pa lang sa wala pa naman yung Roman Empire noon, pero ibig sabihin, kalaban na ng Persia yung mga taga-Europe noon pa. Kung naalala niyo si Alexander the Great, di ba? Nakarating si Alexander the Great sa Persia at natalo pa niya yung Persian Empire. Kaya nga nung namatay si Alexander the Great, nahati-hati yung kanyang kaharian sa 4. Yung Persia nabuhay uli. Yung Persian Empire nabuhay uli. Kaya nga yung mga tao doon iba yung itsura nila kung ihahambing sa mga sa iba pang mga katutubo doon. Kasi nahaluan na sila ng halo ng mga Griego nung lahi, nahaluan na sila ng lahi ng mga Griego. Kaya iba yung itsura ng mga yung mga Persian, yung mga taga-Afghanistan, Pakistan, iba yung itsura nila sa mga Indiano. Iba yung itsura nila kasi nalahian na sila ng mga ng mga Griego. So noon pa man, meron ng digmaan sa pagitan ng mga European at ng Persian Empire. At ang Persian Empire, nakapunta pa sila ng Europe. Nakapunta pa sila ng Europe sa Greece. Napunta pa sila doon at nagkaroon ng digmaan. Pero itong Byzantine at Persian Empire, nagkakaroon din sila ng digmaan. Kasi nga, nung napili na siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungo sa Persia, jahaza Abdullah bin Hudhafa rahilatahu. So inihanda na ni Abdullah bin Hudhafa yung kanyang masasakyan at yung kanyang mga gamit na rin baon. May mga kasama naman siya, pero siya yung pinuno dun sa kanilang grupo. Wawada'a sahibatahu. At nagpaalam na siya sa kanyang asawa, wawala dahut sa kanyang mga anak,
wa mada ila gayatihi tarfa'uhu an-najad wa tahuttuhu al-wihad. So patungo sa kanyang kumbaga destinasyon. So tumawid siya ng mga bundok at bumaba patungo sa mga lambak, patungo doon sa kanyang pupuntahan. Wahidan ridan laysa ma'ahu illallah. So mag-isa lang pala. Mag-isa lang palang pumunta si Abdullah bin Hudafa as-Sahmi. Mag-isa lang siya naglakbay. Mag-isa lang siyang naglakbay. Pero sunna kasi yung di ba? Yung maglalakbay na meron kang kasama. Mas mainam. Pinakamainam na maglalakbay ka na may kasama. So maaring nangyari ito bago pa man yun na isabatas. Bago pa man yun na isabatas ng ito, ng naisabatas ito. Pero maaari rin naman na may kasama talaga siya. Pero tinuturing lang dito na mag-isa siya kasi siya yung pinuno nila kumbaga at kumbaga konti lang sila. Wala silang kasamang sundalo, wala silang escort o ano pa man, bodyguard. Sila lang. Pero regardless, kung kung mag-isa man siyang lumakad o konti lang sila, konti lang talaga silang lumakad. Hatta balaga diyar Faris, fasta'dana bidukhuli ala malikiha. Waqtara hashiyata birisalati allati yahmiluha lahu. So naglakbay siya ng malayo. Actually, malayo-layo din yung napuntahan yan natin ilang libong kilometro ito. Kasi Makkah puntang Madina, Riyadh hanggang Makkah. 1,000 kilometers na yun Sabihin natin, di ba? Madina papuntang Madina. Ang pinuntahan niya dito yung yung capital ng ng Persia, yung Hera. Sa Iran na yun, Iran. Iran. Yung ilang buwan niyang lalakbay niya. Ilang buwan niyang lalakbay. Ngayon, aeroplano yung gamit na ng mga tao 3,331. Mashallah. Wala pang kalsada nun. Wala pa, Dala-dala niya camel, kabayo. Malayo. 3,000 kilometers, mashallah. Dito, pupunta lang San Juan, tabad na ako punta Baknotan. Nainip ako pag yung biyahe. Nakainip din biyahe Kung Riyadh tumaka nga, nakabas na 12 oras pa. 12 oras. Ito, grabe. Ilang buwan siyang naglakbay. So nga pagdating niya doon, humingi siya ng permiso sa mga gwardiya. Kasi may mga outpost yung mga gwardiya. Bago ka pa makarating talaga sa kastilyo nung hari. May mga outpost yun. Magpapaalam ka sa kada kada checkpoint. So papalusutin ka doon. At yun nga nang nakarating na siya doon sa hari, dala-dala niya yung kanyang mensahe at kausap na niya yung mismong mismong emperador. At this time pala sa sa Kuzain ang kanilang kanilang pagtitipon, hindi sa Hera. Check natin ulit yung distansya. Kasing Hira, ito yung pinuntahan ni Khalid bin al-Walid nung huling yung huling na talaga nila, labanan sa Persian Empire, doon sa kahit sa Omar series nandun yun yung Hera. Pero regardless, doon din banda yun, so mga 3,000 kilometers pa rin yung kanyang nilakbay. Alhamdulillah. So nga nagkaharap na sila dito ni Kisra, at ito na yung matatalakay natin next week. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.